Hello ka-vlogs! Yes! So, nandito po tayo ngayon sa Little Hampton. Yan. Marunong na kami ngayon. Char. So, bumili tayo na kotse. So, we decided na ito yung bilhin namin, mga kabilabs. Sa marketplace namin to na nakita. Hindi namin sila kilala. Pero dito kasi, mga kabilabs, kapag bumili ka ng sasakyan, pwede mo siyang ma-search online. Yung history niya, kung gaano na ba siya katagal, at ano ba yung mga naging ano niya, performance niya. So, itong model na to is, anong model to, mister? Ano siya? Renault Twingo 2008. 2008. Made from France. Okay, so ipapakita namin sa inyo mamaya kung ano ang itsura nito. And tingnan nyo mga kabilabs, hindi siya gamit. Hindi siya nalaspag, kumbaga, yung sa term natin. Malinis siya at hindi dugyot yung last na gumamit. Anong nagustuhan mo sa dito sa sistema ng yung pag meron ka sasakyan dito sa UK? Makikita mo ang history niya sa online, MOT. Oo, tinatawag nilang MOT. Doon mo makikita yung history ng sasakyan kung ano yung dating sira, tapos nagawa na. Kasi hindi papasa sa MOT kung may sira yung sasakyan. Oo. Every year kasi may MOT na kinakandak. Kasi kung wala ka noon at nahuli ka, ay magpe-penalty ka po dito. Kaya yun ang kagandahan dito sa UK, mga kabilabs. I-search mo lang online yung plate number. Alam mo na agad kung anong history ng sasakyan. Wala kang maisisikreto dito. So, bababa na tayo ng sasakyan. Tayo ay mag-grocery ng kaunti at ipapakita na namin sa inyo kung ano itsura niya sa labas. Are you excited? Kotse. Ano to, laruan? Hello kabilab. So, may nag-aantay na taxi kasi medyo late na tayo sa ating lakad. Titingin tayo ngayon ng sasakyan. Little Hampton. Yeah. Morning. One eternity later. Okay. Hello, mister. Are you happy? Hello ka-vlogs! Yes! So, nandito po tayo ngayon sa Little Hampton. Yan. Marunong na kami ngayon. Char. So, bumili tayo na kotse. So, we decided na ito yung bilhin namin, mga kabilabs. Sa marketplace namin to na nakita. Hindi namin sila kilala. Pero dito kasi, mga kabilabs, kapag bumili ka ng sasakyan, pwede mo siyang ma-search online. Yung history niya, kung gaano na ba siya katagal, at ano ba yung mga naging niya, performance niya. So, itong model na to is, anong model to, mister? Ano siya? Renault Twingo 2008. 2008. Made from France. Okay, so ipapakita namin sa inyo mamaya kung ano ang itsura nito. And tingnan nyo mga kabilabs, hindi siya gamit. Hindi siya nalaspag, kumbaga, yung sa term natin. Malinis siya at hindi dugyot yung last na gumamit. Anong nagustuhan mo sa dito sa sistema ng yung pag meron ka sasakyan dito sa UK? Makikita mo ang history niya sa online, MOT. Oo, tinatawag nilang MOT. Doon mo makikita yung history ng sasakyan kung ano yung dating sira, tapos nagawa na. Kasi hindi papasa sa MOT kung may sira yung sasakyan. Oo. Every year kasi may MOT na kinakandak. Kasi kung wala ka noon at nahuli ka, ay magpe-penalty ka po dito. Kaya yun ang kagandahan dito sa UK, mga kabilabs. I-search mo lang online yung plate number. Alam mo na agad kung anong history ng sasakyan. Wala kang maisisikreto dito. Okay, so ano pa yung nagustuhan mo dito, be? Maganda yung makina niya. Tahimik. Kasi nga dahil nga sa MOT, Test drive na yan. kahit wala ka ng dalang mekaniko, wala kang kasama, sa history pa lang sa akin makikita mo. Oo. So, hindi naman mekaniko si mister, pero ilang years ka nang nagda-drive sa Pinas, be? 13 years. A few minutes later. So, medyo nakakabang mga kabilabs kasi first time mag-drive ni mister ng nasa kanan yung manibela. And then, Ano ka muna, be? ito na ulan. Okay lang, be. Diretso ka lang, be. So, napili namin itong sasakyan na ito, mga kabilabs, kasi sa lahat na nakita namin sa marketplace, ito lang yung may warranty. So, I hope tapusin nyo itong video dahil revelation, napakaganda po ng kotse na ito, mga kabilabs. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Nasa highway na po kami. Kamusta, be? Ang hirap lang pinagdaanan namin kanina kasi paliko-liko kayo, nag-focus muna ako sa ating Google Maps. Ako yung taga-sabi kung kakaliwa o kakanan. Ano to? Diretso lang to. Diretso? Oo, hindi ka kakaliwa. Diretso ka lang, be. Dito? Oo, dun. Wala nang kakaliwa. Diretso lang. Yan, diretso lang. Yun ang wording.
Lord. Ito po yung normal weather ng UK. Gloomy. Yan. So, grabe yung pagbe-blessing ni Lord, no? Kalakasan ng ulan kanina. Nung pagkakuha namin ng sasakyan. Kaliwaan yung bayaran, be, no? Napakalaking tulong mga kabilabs na meron kaming group page sa Facebook ng mga kababayan natin dito sa UK. So doon ako nakakuha mga kabilabs sa mga ideas kung ano yung mga dapat gawin bago bumili ng car. Kasi nung nilabas po namin yung vlog doon sa things to consider when buying a car, nakabili na po kami ng kotse noon. Kaya thank you pa rin sa mga messages nyo, sa mga comments nyo mga kabilabs. Na-appreciate ko yung mga suggestion nyo. Pero that time kasi is nalaman ko na kung ano yung mga dapat gawin bago bumili ng car. So, malaking tulong talaga yung group page na yun. Alam ko iba sa inyo, member doon. So, ayun. Salamat pa rin po sa inyo lahat. So, nandito na tayo sa pinaka-highway. Dire-diretso lang po ito. Ang layo nung dealer, sa kausap namin tao, hanggang sa bahay namin ay 14 minutes. Ganon ka smooth kung may sasakyan ka. Kaya yun, inano ko talaga na may singit talaga sa budget. Actually walang budget. Meron lang magandang loob na nag-offer. Hindi naman nag-offer, humingi ako ng tulong. Eh, alam niyo na, bait ni Lord, may mga ginagamit siyang instrument para yung mga prayers natin ay matupad. Ang hirap po kasi talaga dito sa UK nang walang sasakyan. Eh, si husband mag-i-start na sa work tomorrow. Ang plano niya, magbabike lang siya. Diretso lang yan, be. You know. Magra-round about ka, tas diretso lang. Imagine mo, nakasakay tayo sa bus. Dito rin kasi ang daan ng bus eh. Tanungin natin si Mr. mamaya kung ano masasabi niya sa pag-drive sa UK compare sa Philippines. A few minutes later. Okay mga kabilabs, nakaraos din. So bago kami umuwi, magti-test ko muna kami para mamili ng baon ni Mr. Kasi first day niya tomorrow. Eh mamaya bago umuwi, magagasolina tayo doon. Dyan sa Tesco. Ang mga groceryhan kasi dito, mayroon silang sari-sariling mga gasoline station. Eh dahil member kami dito sa Tesco, dito na rin tayo magagasolina para magkaroon tayo ng points. Doon lang sa malapit eh. Yan. So, thank you, Lord. Laking ginhawa. O, dito na. O, interviewin kita ng kaunti. Ay, hindi pala. Pang ano lang siya, PWD. O, dito sa kanan. Interview natin ng kaunti si Mr. Okay, bago tayo bumaba, kabilabs. Kasi sariwa pa yung experience niya eh. So, ngayon na natin siya interviewin. So, ano yung masasabi mo, be, sa yung pag-drive? Kinakabahan ka? Hindi naman. Pero may time na yung lang, naninibago lang kasi kanan. Oo, kanan kasi. Pero sanay na naman ako sa kalsada kaya tsaka puro kaliwa ang right hand drive pero sa left lane ka lagi ang sasakyan. Eh, sa Pilipinas, left hand drive, nasa right lane naman ang sasakyan. Oo. Anong kaibahan? Okay. Medyo naninibago. Medyo naninibago. Pero saan ka kinabahan? Nung naulan, nilaksan ko na lang loob ko, hindi kami makauwi. Oo. Pero maganda ang performance. Maganda yung syempre pag nagdadrive ka, di ba? Ramdam mo yung makina. So kanina mga kabilabs, naninibago siya. Naninibago siya kasi hindi niya alam paano ang pagre-reverse. Kasi nga di ba nasanay siya sa right-handed na Hindi, tsaka ito, inaangat pala to pag nire-reverse. Oo. Or depende yun sa kotse. Pakita mo to, be. Ayan, okay. Kasi ang reverse dun sa Pilipinas, pa ganun. Oo. Eh dito, iaangat mo siya. Pag ganun, reverse. Iaangat mo muna. Alright. So, nakitang-kita nyo naman po, ang sasakyan na to ay manual. Ayan. So, bababa na tayo ng sasakyan. Tayo ay mag-grocery ng kaunti at ipapakita na namin sa inyo kung ano itsura niya sa labas. Hey, are you excited? Kotse. Kotse. Ano to, laruan? Kinikilig ako. Tuwa ang isang tao. Kabilab, sobrang saya ng puso ko habang kami ay nasa sasakyan kanina kasi sabi ko, yung 5 months ko dito, grabe yung hirap ng pag-commute. Yung sacrifice na mag-aantay ka ng bus, mauulanan ka, dadaanan mo yung mga dapat na hindi daanan. Ay, alam mo yun, yung lahat ng station ay hinihintuan. So, ang hirap ng ganun, mga kabilabs. Ito, ay grabe. Thank you Lord talaga sa ginamit mo po para makabili kami ng sasakyan.
One eternity later. So, paliko na po tayo sa ating bahay. Wow! Nakakaiyak. Wow, magagamit na namin ang parking lot namin. So, dito po kami nakatira mga kabilab. Sulaan nyo kung alin dyan kami. So, dito, thanks God kasi yung aming nakuhang bahay ay meron siyang parking lot. Hindi lahat kasi ng bahay, apartment dito ay may parking lot. Yung iba nagbabayad. So, kami may naka-allocate. Ang ganda pala ng sasakyan ng mga kapitbahay natin, Beo. May Ford, oh. Kaya yun ang mga forma. So as you can see, dalawa lang po ang doorknob mga kabilabs. Okay, so susunduin po namin si Kian ngayon. Hi kabilabs! Yay! Ito yung ini-aim ko talaga mga kabilabs. Yung papasok ako sa work na naka-uniform na. So, syempre dahil meron na tayong sasakyan, dito na ako nag-aayos. Dito na ako magsusuklay. Kung nakakotse ba, ilang minutes hanggang sa work ko? Kaya ata ng 4 minutes, no? 4 minutes lang pag may kotse. Gusto basa pa buhok ko. So, ang oras po ngayon ay 7:49 pa lang, mga kabilabs. Madilim na, as you can see, madilim na. 7:09 ngayon kasi nagsa-sunset eh. Hindi tulad dati, diba? Alas 9. So, may inaayos si Habi. Yung nabili kasi naming patungan ng cellphone ay gumana. Paano lang pala yan? Pang wood. Ah, pang wood? How come? Ano ba yan? Sa wood na gana. Maganda to sa umaga, be. Gagawin ko. Yan o, World Country Lodge. 2 minutes na lang mula dito. Si ano mo, kung makikita mo dyan. Yatid mo ko hanggang sa loob, ha? Hanggang sa kaloob-looban. So, guess what mga kabilabs? Bukas sa umaga ay start na ni Be sa kanyang work. Alas 6 ang kanyang pasok bukas. Eh, ang out ko 8. Kaya hindi niya ako masusundo bukas. Ayan. So, let's go. Taas ng clutch. So, ito na yung work ko mga kabilabs. Dito na tayo. Dream up a world of pirates, climb the highest tree, fall down. Mama, I'm fine, don't worry. Sige, dito na ako. Sabay na. Tatanggal na lang. Bye. Ingat. Ingat, Be. Bye. God bless bukas. Thank you. Update mo ko, ha. Ingat ka. Go back out, you see, say